Magandang hapon po, mga pinakamamahal kong kasama sa bawat kwentuhan. Sana'y nasa isang payapang sulok kayo ngayon. Handang buksan muli ang inyong mga puso at isipan para sa isang panibagong paglalakbay na ating pagsasamahan. Sabi nila, ang katahimikan daw ay ginto, isang simbolo ng kapayapaan. Pero paano kung ang katahimikang yon ay hindi kapayapaan, kundi isang kulungang bumibihag sa pinakamahahalagang salita? At paano kung ang tanging susi para makalaya ay isang himig na hindi mo inaasahan mula sa isang taong hindi mo akalain? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Sa unang kabanata, ang himig ng katahimikan. The numbers are unacceptable. The projections are a fantasy. You're fired. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Liwayway Soliman na kasing lamig at kasing talas ng pinakamanipis na piraso ng yelo. Sa loob ng marangyang boardroom ng Soliman Prime Holdings, tumahimik ang lahat. Ang lalaking nasa katanghalian, ang edad na nasa kabilang dulo ng lamesa, ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Pero ang mga mata ni Liwayway ay wala na roon. Sa isang iglap, ang kanyang atensyon ay lumipat mula sa lalaking winakasan niya ng trabaho patungo sa tablet na nakatayo sa tabi ng kanyang mga papeles. Sa screen, isang live feed mula sa isang kamera sa kanyang bahay ang nagpapakita ng isang silid na puno ng sikat ng araw at mga laruan. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang batang babae na may buhok na itim at mga matang malalim pa sa gabi ang nakaupo sa sahig. Hawak ang isang krayola. Si Bituin, ang kanyang bituin, ang CEO na walang puso, ang babaeng bakal ng mundo ng korporasyon ay biglang naglaho. Sa isang saglit na walang sinumang nakakita, ang kanyang mga balikat ay bahagyang lumaylay. Ang kanyang mga mata, na kanina'y kayang magpatiklop ng tuhod ng sinumang matatag na lalaki, ay lumambot sa isang tingin ng walang katapusang kalungkutan. Gumuguhit si Bituin. Isang bahay, isang araw at dalawang tao. Isang malaki at isang maliit. Walang-walang ngiti, walang ekspresyon. Tanging mga figura sa isang mundong walang kulay, kahit pa ang hawak niya ay pulang krayola. 8 taon na si Bituin. At sa loob ng 18 buwan, wala pang ni isang salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Isang nakabibinging pagpreno ng mga gulong sa basang kalsada. Napapikit si Liwayway, pilit na iwinawaksi ang alaala, ang tunog ng salaming nababasag, tila 1,000 bituin na sabay-sabay na bumagsak mula sa langit. Ma'am Soliman? Tanong ng kanyang assistant. Nag-aalala. Dumilat si Liwayway. Ang lamig ay bumalik sa kanyang mga mata. Escort him out. Utos niya, tumayo. At walang lingon-likod na lumabas ng boardroom, dala ang tablet na tila iyon ang nag-uugnay sa kanya sa buhay. At ang huling bulong, mahina at puno ng pagsuko mula sa taong pinakamamahal niya. Sabihin mo, ako ang nagmamaneho. Ang Paraiso Verde Park ay isang kasinungalingan. Para kay Liwayway, wala itong pinagkaiba sa isang magandang hawla. Dito niya dinadala si Bituin tuwing hapon sa desperadong pag-asang ang tunog ng tawanan ng ibang mga bata, ang amoy ng damo, ang init ng araw, ay maaaring pumukaw sa kung anumang natutulog sa loob ng kanyang anak. Pero gaya ng dati, nakaupo lang si Bituin sa isang bench. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila nakikita ang isang mundong hindi abot tanaw ni Liwayway. Ang ibang mga bata ay nagtatakbuhan, naghahabulan, sumisigaw. Si Bituin ay isang isla ng katahimikan sa gitna ng karagatan ng ingay. Napabuntong hininga si Liwayway. Ang puso niya ay kumikirot sa pamilyar na sakit. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahahal na therapist. Walang nangyari. Tila may isang pader na hindi kayang gibain ng siyensya o pera. Iyon ang sandaling nakita niya sila.
Isang lalaki at isang maliit na batang babae na papalapit sa kanila. Ang lalaki ay may simpleng anyo, nakasuot ng plain na t-shirt at maong. May ngiting tila hindi nababagay sa bigat ng mundo. Ang kanyang anak na babae, na siguro ay kasing edad ni Bituin, ay may dalang isang maliit na bola at tumatalon-talon sa bawat hakbang. "Hi, pwedeng makiupo?" tanong ng lalaki. Ang boses ay mahinahon at magalang. Hindi sanay si Liwayway na may lumalapit sa kanila. Ang mga tao sa kanilang komunidad ay alam na ang sitwasyon ni Bituin. Iniiwasan sila. Tila ang kalungkutan ay isang sakit na nakakahawa. Tumango na lamang siya bilang sagot. "Ako si Amihan, at ito naman si Ligaya," sabi ng lalaki. Umupo sa kabilang dulo ng bench. "Liwayway, at si Bituin," sagot niya, mahina. Hindi sinubukan ni Amihan na kausapin si Bituin. Isang bagay na ipinagpasalamat ni Liwayway. Lahat ng tao, lalo na ang mga therapist, ay laging sinusubukang pilitin ang isang interaksyon. Pero si Amihan ay tila hindi interesado. Sa halip, kinausap niya ang sariling anak. "Gaya, anak," sabi ni Amihan. Kinuha ang isang makinis at patag na bato mula sa kanyang bulsa. "Tingnan mo to. Isa itong magic stone. Kapag hinipan mo to, dadalhin ka ng hangin kahit saan mo gusto." Tumawa si Ligaya. "Talaga, Papa?" "Oo naman," sabi ni Amihan. "Subukan mo. Isipin mo na lumilipad ka sa ibabaw ng mga ulap. Ano ang tunog ng hangin?" Pumikit si Ligaya. Inilapit ang bato sa kanyang bibig at huminga ng malalim. "Whoosh!" sabi niya, malakas at masaya. "Whoosh! Lumilipad ako, Papa." Ngumiti si Amihan. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa direksyon ni Bituin sa isang saglit. Nakita niyang bahagyang gumalaw ang ulo ng bata. Ang mga mata nito ay nakatutok na ngayon sa batong hawak ni Ligaya. Nanatiling tahimik si Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. May kakaiba sa paraan ng lalaking ito. Isang bagay na natural at hindi pilit. Patuloy ang laro ng mag-ama. Tawa ng tawa si Ligaya habang si Amihan ay gumagawa ng mga tunog ng hangin, ng mga ibon, ng alon. Hindi niya kailanman direktang tiningnan si Bituin, pero ang buong laro ay tila isang paanyayang hindi kayang tanggihan. At pagkatapos, nangyari ito. Iniwan ni Amihan ang magic stone sa bench sa pagitan nila ni Bituin at nagkunwaring may kukunin sa kanyang bag. Kinuha ni Ligaya ang bato at inalok sa hangin. Tila pinapalipad ito. Dahan-dahan na tila may sariling isip. Ang maliliit na kamay ni Bituin ay gumapang sa ibabaw ng bench. Kinuha niya ang bato. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay sinusundan ang makinis na ibabaw nito. Pinigil ni Liwayway ang kanyang hininga. Ang buong parke ay tila naglaho. Tanging ang anak niya na lang ang kanyang nakikita. Inilapit ni Bituin ang bato sa kanyang mga labi. Ang kanyang dibdib ay bahagyang umangat. At mula sa kanyang bibig, isang tunog na halos hindi marinig, isang tunog na parang isang bulong ng hangin ang lumabas. "Wow, amazing!" Nabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Tumulo ang mga luhang hindi niya namalayang nagbabantang bumagsak. Hindi iyon isang salita, hindi iyon isang pangungusap, pero iyon ay isang tunog. Isang tunog na galing sa kanyang anak pagkatapos ng 1 taon at kalahati ng nakabibinging katahimikan. Napatingin si Amihan sa kanya. Isang maliit at nakakaunawang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena sa parke, ang tunog na iyon, ang himig ng pag-asa. Kinabukasan hinintay niya sila sa parehong bench at dumating sila. Paulit-ulit, sa loob ng 1 linggo, ang ritual ay nagpatuloy. Ang laro,
ang mga tunog, at sa bawat araw ang whoosh ni bingi. Ni Bituin ay paunti-unting lumalakas. Sa huling araw ng linggo, habang paalis na sila, nilakasan ni Liwayway ang kanyang loob. Amihan, tawag niya. Lumingon ito. Bakit Liwayway? Salamat, sabi niya. Ang mga salita ay tila nahihirapang lumabas. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Walang anuman yon, sabi niya. Minsan, kailangan lang nila ng tamang paanyaya para magsalita. Kinuha niya ang kanyang wallet at may inabot na isang maliit na card. Kung kailangan mo ng tulong, para kay Bituin, tumawag ka lang. Kinuha ni Liwayway ang card. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pasasalamat. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Salamat ulit! Isa kang anghel. Tumalikod si Amihan at naglakad palayo. Hawak ang kamay ni Ligaya. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, tiningnan ni Liwayway ang card na hawak niya. Inaasahan niyang makikita ang mga salitang child psychologist o music therapist, pero iba ang nakasulat. Amihan Dizon Landscape and Garden Design Specialist. We cultivate life. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Liwayway. Ang pag-asa ay biglang nabahira ng isang malamig na patak ng pagdududa. Isang landscape architect? Bakit? Paano, sino nga ba talaga ang lalaking ito? Nakatayo si Liwayway sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang kusina, matagal pagkatapos niyang patulugin si Bituin. Ang katahimikan sa mansyon ay nakabibingi, mas malakas pa sa ingay ng syudad na naririnig mula sa kanyang bintana sa opisina. Sa kanyang kamay, ang business card ni Amihan Dizon ay tila may sariling bigat. Landscape and Garden Design Specialist. Isang hardinero. Isang hardinero ang gumawa ng bagay na hindi nagawa ng pinakamahuhusay na isip sa medisina. Ang ideya ay parehong kamangha-mangha at lubos na kahina-hinala. Ang isang bahagi niya, ang bahagi ng isang ina na desperado, ay gustong maniwala sa himala. Ngunit ang isa pang bahagi, ang CEO na sinanay na maghanap ng mga bitag sa bawat kontrata, ay nagsasabing walang bagay na libre sa mundo. Lahat ay may presyo. Kinabukasan, sa halip na tumawag sa numerong nasa card, ibang numero ang tinawagan niya. Reyes, sagot ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Si Mr. Reyes ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang anino na tumutulong sa kanyang linisin ang anumang gusot sa kanyang negosyo at personal na buhay. I have a name, sabi ni Liwayway. Ang boses ay formal at walang emosyon. Amihan Dizon. He lives somewhere in the vicinity of Villa Maharlika. I want everything you can find. Bank records, employment history, social connections, everything. I want to know what he ate for breakfast yesterday. Understood, ma'am. Is he a threat? Nag-atubili si Liwayway. I do not know yet. That's what I'm paying you to find out. Makalipas ang 2 araw, habang pinipirmahan ang isang multimilyong pisong kasunduan, tumunog ang kanyang pribadong linya. Si Reyes. He's clean, ma'am. Sabi ng investigador, may bahid ng pagtataka sa boses. As clean as they come. Nag-iisang anak, ulila na sa mga magulang. May isang kapatid na babae na mayapa na. He runs a small but respected landscaping business. Walang utang, walang record sa pulis. Ang tanging social media niya ay isang Instagram account na puno ng mga litrato ng mga halaman at ng anak niya. By all accounts, he is just a simple single father. His sister? How did she die? Tanong ni Liwayway, biglang naging alerto. Car accident, ma'am. Almost 2 years ago. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Isang coincidence. Dapat ay isang coincidence lang iyon. That's all? That's all. Kung may itinatago man ng taong to, ma'am, mas magaling pa siya sa akin. Ibinaba ni Liwayway ang telepono.
Ang resulta ay hindi nakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, lalo lang siyang naguluhan. Kung wala siyang itinatagong motibo, kung isa lang siyang simpleng tao, paano niya nagawa iyon? Sa huli, nanaig ang puso ng isang ina. Tinawagan niya ang numerong nasa card. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa labas ng kanilang subdibisyon. Isang lugar na neutral, malayo sa kanyang mansyon, malayo sa kanyang mundo. Dumating si amihan na suot ang parehong simpleng ngiti, na tila nagdadala ng sarili niyang sikat ng araw. Salamat sa pagpunta. Simula ni Liwayway, medyo alanganin. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni amihan. Ang kanyang mga mata ay mainit. Kumusta si Bituin? She's the same. Quiet. Pero kagabi, habang naglalaro, ginawa niya ulit yung tunog. Yung whoosh. Sa pagsasabi noon, naramdaman ni Liwayway ang isang pamilyar na kirot ng pag-asa. Nag-usap sila. Nalaman ni Liwayway na ang kaalaman ni amihan ay hindi galing sa mga libro, kundi sa karanasan. Ang asawa niya ay isang music teacher at natutunan niya mula rito kung paano ginagamit ang tunog at kalikasan para kumonekta sa mga bata. Nang pumanaw ito, dahil sa sakit, ipinagpatuloy niya ang mga aral nito sa pagpapalaki kay Ligaya. Habang nagkukwento si amihan, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng gaan. Nakaramdam siya na nakikita siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao, isang ina. Alam mo, mahinang sabi ni amihan, tinitingnan ang kanyang tasa ng kape. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo, hindi man sa parehong paraan pero alam ko ang pakiramdam nang biglang mawalan. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay may isang anino ng pait na nakita ni Liwayway sa salamin araw-araw. I lost my sister in a car accident. One moment she was here, planning her future, and the next, she was gone. Para kay Liwayway, ang mga salitang iyon ay tila isang susi na bumukas sa isang nakakandadong silid sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay hindi lang nakakaunawa sa kanyang anak. Naiintindihan din niya ang sakit na pasan-pasan niya. I'm so sorry, bulong ni Liwayway. It's okay, sabi ni amihan. We learn to live with the quiet. Sa sandaling iyon, ang huling binhi ng duda ay tila natunaw. Nagtiwala siya. Ang pakiramdam ng gaan ay sinamahan si Liwayway hanggang sa pag-uwi. Ngunit pagpasok niya sa malawak at tahimik na foyer ng kanyang bahay, ang pakiramdam na yon ay biglang naglaho. Nakatayo sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling damit at may mapanuring tingin sa paligid, ay si Beatrice Soliman, ang nakababatang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Beatrice! Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay agad na nanlamig. I wasn't expecting you. Clearly! Sagot ni Beatrice, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang nangiting kasing init ng yelo. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. I was just checking on my pamangkin. She seems distant, as always. Lumakad si Beatrice, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga muebles na tila sinusuri kung may alikabok. She's having a good day. Matigas na sabi ni Liwayway. Huminto si Beatrice sa harap ng isang malaking litrato ng pamilya na kuha bago ang aksidente. Si Liwayway ang asawa niya at si Bituin, lahat nakangiti. A good day? Tumingin si Beatrice sa kanya. Ang mga mata ay nang uusig. Are you sure you still know what that looks like, Liwayway? For her? O baka naman masyado ka ng abala sa pagpapatakbo ng kumpanya ng kuya? I am doing what's best for my daughter. Giit ni Liwayway. Bawat salita ay may diin. Lumapit si Beatrice. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Are you? Because from where I'm standing, mukhang pareho lang kayong nalulunod. Ikaw sa trabaho at siya sa katahimikan.
Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang ngiti ay nawala na. Alam nating pareho na may mali sa gabing iyon, Liwayway. Bawat salita ay isang dagok sa sikmura ni Liwayway. Naramdaman niya ang pagwawala ng hangin sa kanyang mga baga. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Beatrice, inaayos ang kanyang damit. I'm always here to pick up the pieces for my brother's legacy and for his daughter. Tumalikod si Beatrice at naglakad palabas ng bahay na may kumpiyansa. Iiwan si Liwayway na nakatayo roon, nanginginig. Ang lamig na dala ni Beatrice ay mas masahol pa sa kahit anong takot na naramdaman niya. Ang banta ay malinaw. Gusto ni Beatrice ang lahat, ang kumpanya at si Bituin. Sa gabing iyon, ang pakiramdam ng desperasyon ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Ang mga pader na akala niya ay matibay ay unti-unting ginuho ni Beatrice. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at walang makapitan, maliban sa isa. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi na dahil sa pagdududa, kundi dahil sa purong takot. Dinayal niya ang numero ni Amihan. Nang sagutin nito sa ikalawang ring, ang boses ni Liwayway ay basag. Amihan, bulong niya. Sinabi mong tumawag ako kung kailangan ko ng tulong. Narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Liwayway, anong nangyari? Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Para kay Bituin, please, tulungan mo kami. Sa kabilang linya, isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, isang sagot na simple at matatag. Sige, nandito lang ako. Sa pagsasabi noon, opisyal nang binuksan ni Liwayway ang pinto ng kanyang buhay, isang pinto na maaring maging daan patungo sa kaligtasan o sa isang panganib na mas malaki pa sa kanyang kinatatakutan. Ang bahay ni Amihan Dizon ay maliit, simple at puno ng buhay. Ang mga halaman ay gumagapang sa mga bintana at ang hangin ay may amoy ng lupa at ng kapeng bagong timpla. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang mundong binuo niya para sa kanyang sarili at para kay ligaya, malayo sa karahasan at kasinungalingan ng syudad. Ngunit kahit sa loob ng santuwaryong ito, may isang anino na laging naroon. Nakatayo si Amihan sa harap ng isang maliit na estante sa kanyang sala. Sa ibabaw nito, sa tabi ng mga guhit ni Ligaya, ay isang litratong nakakuwadro. Isang babaeng nakangiti. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. Kamukhang kamukha niya. Si Althea, ang kanyang ate. Hinaplos ni Amihan ang salamin ng picture frame. Ang basag na boses ni Liwayway sa telepono kagabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Please, tulungan mo kami. Isang pagsusumamo na puno ng desperasyon. At para kay Amihan, ang desperasyong yon ang kanyang pinakahihintay na imbitasyon. Ang susi. Tinitigan niya ang ngangiti ng kapatid sa litrato. Isang nangiting hindi na niya muling makikita. Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso, kasabay ng isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Malapit na ate, bulong niya sa katahimikan ng umaga. Malalaman ko rin ang totoo. Nang tanggapin niya ang alok ni Liwayway, may isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng pag-aalangan. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng babae sa coffee shop. Nakita niya ang isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. At ngayon, gagamitin niya ang pag-asang iyon para sa sarili niyang layunin. Tama ba ito? Pinalis niya ang pagdududa. Ang hustisya para kay Althea ang mas mahalaga. Ang pamilya Soliman ay may utang na dugo at sisingilin niya iyon. Ang mansyon ng mga Soliman ay hindi isang bahay. Isa itong malamig na monumento. Malawak ang mga pasilyo, mataas ang mga kisame, at ang bawat muebles ay tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Amihan, walang init,
walang buhay. Ito ang kulungan kung saan ikinulong ni Liwayway ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Sinalubong siya ni Liwayway sa pinto. Ang babae ay mukhang pagod. Ang mga mata ay may bakas ng gabing walang tulog, ngunit meron ding bagong determinasyon. "Salamat sa pagdating mo," sabi nito. Ang boses ay formal. "Walang problema," sagot ni Amihan. Pinanatiling mahinahon ang kanyang tinig. "Nasaan si Bituin?" Dinala siya ni Liwayway sa isang play therapy room, isang silid na puno ng mga laruan at libro, ngunit may pakiramdam ng isang museo. Nakaupo si Bituin sa sahig, gaya ng dati, sa sarili niyang tahimik na mundo. "Iiwan ko na kayo," sabi ni Liwayway, ngunit hindi ito umalis. Sa halip, tumayo ito sa may pintuan, nagmamasid. Ang kanyang presensya ay isang halo ng takot at pananabik. Hindi pinansin ni Amihan si Liwayway. Ang buong atensyon niya ay nakay Bituin. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa bata. Hindi nagsasalita. Mula sa kanyang daladalang bag na yari sa tela, inilabas niya ang isang maliit na instrumento. Isang kalimba, ang thumb piano na may malambing at tila patak ng tubig na tunog. Sinimulan niyang tumugtog. Isang simpleng himig, paulit-ulit, mahina at hindi mapanghimasok. Hindi niya tiningnan si Bituin. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, na tila ninanamnam ang bawat nota. Sa kanyang peripheral vision, nakita niyang huminto sa pagguhit si Bituin. Ang mga mata ng bata ay nakatuon na ngayon sa kanyang mga hinlalaki na sumasayaw sa ibabaw ng metal na mga teklado ng kalimba. Pagkatapos ng ilang minuto, inilabas naman ni Amihan ang isang kubing, isang bamboo jaw harp. Inilagay niya ito sa kanyang mga labi at lumikha ng isang tunog na parang bulong ng hangin sa kawayanan. Isang tunog na natural, organiko, at puno ng buhay. Mula sa kinatatayuan nito sa may pinto, pinanood ni Liwayway ang lahat. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa postura ni Bituin. Ang dating naninigas na mga balikat nito ay bahagyang nag-relax. Ang ulo nito ay dahan-dahang tumagilid dahil sa pagtataka. Alam ni Amihan na nanonood-yood si Liwayway. Ngunit ang kanyang focus ay nanatili sa bata. Ang layunin niya ay lumikha ng isang espasyo kung saan ang tunog ay hindi isang banta, kundi isang kaibigan, isang ligtas na lugar. Inilapag niya ang kalimba sa sahig sa pagitan nila ni Bituin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagtugtog ng kubing at pagkatapos, isang maliit na himala ang naganap. Dahan-dahan, na tila sinusubok ang tubig, gumapang palapit si Bituin. Isang pulgada bawat segundo. Ang mga mata nito ay hindi na nag-aalangan. Nakatitig ito sa kumikinang na metal ng kalimba. Pinigil ni Liwayway ang isang hikbi. Huminto si Bituin ng isang pulgada na lang ang layo mula sa instrumento. Itinaas nito ang kanyang maliit na kamay. Ang mga daliri ay nanginginig. Nag-atubili ito sandali. At pagkatapos, sa wakas, hinawakan niya ito. Isang daliri lang. Dahan-dahan niyang idiniin sa isa sa mga teklado. Ting! Ang isang solong nota ay pumailan lang sa tahimik na silid. Ito ang pinakamagandang musika na narinig ni Amihan sa buong buhay niya. Para kay Liwayway, ito ang tunog ng isang kandado na nagsisimulang bumukas. Ngumiti si Amihan, isang tunay na ngiti. At sa isang saglit, nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Ang tanging nakita niya ay isang batang babae na gumagawa ng kanyang unang hakbang pabalik sa mundo ng tunog. Nang matapos ang sesyon, si Liwayway ay hindi makapagsalita sa sobrang pasasalamat. Si Amihan naman ay nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit. Kinuha niya ang isang libro tungkol sa sound healing na dala niya, isang bagay na ginamit niya bilang props.
bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nadulas ang libro mula sa kanyang mga kamay. Blag. Bumagsak ito sa sahig at ang mga pahina ay bumuklat. Mula sa loob nito, isang piraso ng papel na naninilaw na sa katagalan ang lumipad at marahang lumapag sa sahig na gawa sa marmol. Isang lumang clipping mula sa dyaryo. Nakatungo si Amihan para damputin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay bumukas ng mas malawak. Pumasok si Liwayway sa silid. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang nasa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay naglaho nang makita niya ang papel na nasa sahig at ang pamilyar na headline na nakalimbag dito sa malalaking titik. Isang headline na bumabagabag sa kanyang mga bangungot sa loob ng 18 buwan. Tragic accident on Slex claims lives of businessman and young mother. Natigilan si Amihan, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa papel. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata nila ni Liwayway ay nagtagpo. Ang pasasalamat sa mga mata ng babae ay napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas malamig. Ang unang kislap ng hinala. Ang mga mata ni Liwayway ay nanatili sa piraso ng papel sa sahig. Ang layout, ang font, ang paraan ng pagkakatupi. Pamilyar ang lahat. Isang anino ng nakaraan ang biglang bumisita sa maliwanag na silid. Ngunit bago pa man niya mabasa ang headline, bago pa man lubusang mag-sink in ang kanyang nakita, ting, isang malinaw, matamis na nota mula sa kalimba ang muling pumailan lang. Ang atensyon ni Liwayway ay agad na napunta kay Bituin. Ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, ay hindi lang basta humawak. Sinadya nitong pindutin ang isang teklado. At ngayon, ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, na para bang nagtatanong, "Narinig mo ba yon, Mama?" Sa isang iglap, nawala ang dyaryo. Nawala ang pagdududa, ang tanging nag-exist na lang ay ang tunog na yon at ang mga matang naghihintay ng kanyang reaksyon. Nang ibalik niya ang tingin kay Amihan, mabilis na nitong nadampot ang papel kasama ng libro at isinilid sa bag. Ang kilos nito ay may bahid ng pagmamadali na maaaring ipagkamali sa pagka-clumsy o hiya. "Pasensya na, ang clumsy ko," sabi ni Amihan, isang alanganing ngingiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumango lang si Liwayway, ang kanyang isip ay abala na sa himalang nangyari. Binaliwala niya ang insidente. Ang mahalaga ay si Bituin. Ang mahalaga ay ang tunog. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Liwayway. Ang mga session nila ni Amihan ay naging regular na bahagi ng kanilang buhay. Unti-unti, ang malamig na therapy room ay napalitan ng hardin sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, lumikha si Amihan ng isang mundo ng tunog at kalikasan. Hindi na lang ito tungkol sa mga instrumento. Tinuruan niya si Bituin na pakinggan ang huni ng mga ibon, ang lagaslas ng tubig mula sa isang maliit na fountain, ang kaluskos ng mga tuyong dahon. At sa bawat bagong tunog, si Bituin ay unti-unting nagbubukas na parang isang bulaklak na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Nagsimula siyang humuni, mga himig na wala sa tono, pero para kay Liwayway ay mas matamis pa sa kahit anong symphony. Nagsimula siyang pumalakpak, sinusundan ang ritmo ng pagtugtog ni Amihan. Isang hapon, habang naglalaro sila ng Magic Stone, si Bituin ay bumulong hindi lang ng whoosh, kundi pati na rin ng tulog. Sinusubukang gayahin ang tunog ng isang ibon. Bawat maliit na progreso ay isang malaking selebrasyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang relasyon ni Liwayway at Amihan ay tahimik na lumalim. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na lang tungkol kay Bituin. Nagsimula itong mapunta sa mga pangarap, sa mga kabiguan, sa mga simpleng bagay. Nalaman ni Liwayway na pangarap ni Amihan na magkaroon ng isang maliit na farm,
kung saan makakapagtatanim siya ng mga gulay at makakapag-alaga ng mga hayop kasama si Ligaya. Nalaman naman ni Amihan na si Liwayway, sa likod ng kanyang imahe bilang isang CEO, ay mahilig magbasa ng mga romance pocketbooks noong dalaga pa siya. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, umuwi si Liwayway na dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Naabutan niya si Amihan sa kusina. Tinutulungan ang kanilang kasambahay na maghanda ng hapunan habang naglalaro ang mga bata sa sala. "Ako na dapat dyan," sabi ni Liwayway, medyo nahihiya. "Okay lang." Ngiti ni Amihan, hindi inaalis ang tingin sa hinihiwa niyang bawang. "Relax ka lang dyan. Galing ka sa gera. Kailangan mo ng pahinga." Sa halip na umalis, kumuha si Liwayway ng apron at tumabi rito para maghiwa ng sibuyas. Nagluto sila ng magkasama sa isang komportableng katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng kanilang mahinang tawanan. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay pumuno sa malawak na kusina at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na ang mansyon ay nagiging isang tahanan. Habang inaabot niya ang asin, ang kanilang mga kamay ay nagdampi. Isang kuryenteng tila dumaloy sa braso ni Liwayway, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nagkatinginan sila, at sa mga mata ni Amihan, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa pakikiramay. Isang paghanga, isang pagtingin na nagpatibok muli sa kanyang pusong manhid na. Pagkatapos ng hapunan, nang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog, lumabas sila sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. "Salamat, Ami," bulong ni Liwayway nakatingin sa kadiliman. "Hindi lang si bituin ang tinutulungan mo. Lahat tayo kailangan ng tulong paminsan-minsan," sagot ni Amihan, nakatayo sa tabi niya. Humarap si Liwayway sa kanya. Ang mga ilaw mula sa loob ng bahay ay lumikha ng isang malambot na anino sa mukha ni Amihan, nagpapatingkad sa kabaitan sa kanyang mga mata. "Nakalimutan ko na ang pakiramdam ng maging masaya." Pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Nakalimutan ko na kung paano huminga ng hindi nararamdaman ang bigat sa aking dibdib." Hindi nagsalita si Amihan. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang paghaplos ay magaan, magalang, ngunit puno ng init na tila kayang tunawin ang huling piraso ng yelo sa puso ni Liwayway. "Hindi mo kailangang kalimutan," bulong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. "Kailangan mo lang maalala." At sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, dahan-dahan siyang yumuko. Ang paggalaw ay mabagal, nagbibigay kay Liwayway ng lahat ng pagkakataon para umatras. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, bahagya niyang iniangat ang kanyang mukha, isinara ang kanyang mga mata, at hinintay ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano hanapin. Ang kanilang mga labi ay nagdampi. Ito ay isang halik na hindi mapusok o mapaghanap. Ito ay mahinahon, isang bulong, isang pangako ng kapayapaan sa gitna ng unos. Naramdaman ni Liwayway ang pagbigat ng kanyang mga talukap, ang pagluwag ng tensyon sa kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CEO, hindi siya ang biyudang nagluluksa. Isa lang siyang babae na natututong huminga muli. Nang maghiwalay sila, pareho silang hindi nagsalita. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng mga damdaming hindi kayang isatinig. Ngunit ang katahimikan bago ang unos ay laging panandalian. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting, nag-vibrate ang telepono ni Liwayway. Isang email mula kay Beatrice. Ang subject line, "For your eyes only." May pag-aatubiling binuksan niya ito. Sa loob, walang text. Isang attachment lang. Isang scanned na kopya ng isang financial statement
Mula 2 taon na ang nakalipas, noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. May isang transaksyon doon na binilugan ng pula. Isang malaking cash withdrawal na ginawa ilang oras bago ang aksidente. Isang transaksyon na hindi niya matandaan at walang malinaw na dahilan. Ang mensahe sa likod nito ay malinaw. Hindi lang si Beatrice nagbabanta, nag-iimbestiga na ito. Hinahalungkat nito ang nakaraan, naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong armas na magagamit laban sa kanya. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa puso ni Liwayway. Ngunit ang takot na yon ay agad na napalitan ng isang bagong lakas. Naisip niya ang halik kagabi. Naisip niya ang paghuni ni Bituin. Mayroon na siyang ipinaglalaban ngayon na higit pa sa isang kumpanya. Determinado siyang tapusin ng maaga ang trabaho. Gusto niyang umuwi. Gusto niyang makita si Amihan at si Bituin. Sa kanila, nakakahanap siya ng lakas. Pagdating niya sa bahay, narinig niya ang masayang tawanan mula sa hardin. Sumilip siya mula sa bintana ng kusina at nakita ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang panaginip. Si Amihan at Ligaya ay naglalaro ng habulan kasama si Bituin. At si Bituin ay tumatawa. Isang tunay, malakas na tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay umaapaw sa purong kaligayahan. Ito na yon. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay. Sa gitna ng paghahabulan, nadapa si Ligaya. Agad na tumakbo palapit si Bituin. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Lumuhod ito sa tabi ng kaibigan. At pagkatapos, sa isang sandali na hihigit sa lahat ng himala, itinuro ni Bituin ang kanyang sariling ina, na ngayon ay lumabas na sa hardin. Tumingin siya ng diretso kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at sa isang boses na malinaw at hindi mapag-aalinlanganan, sinabi niya ang salitang matagal nang gustong marinig ni Liwayway. Mama, nabitawan ni Liwayway ang kanyang bag. Ang mundo ay huminto. Ang hangin, ang mga ibon, ang oras, lahat ay natigilan. Ang tanging gumagalaw ay ang mga luhang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Anak ko. Oh, anak ko. Anak. Mama, ulit ni Bituin. Ang kanyang maliit na kamay ay humahaplos sa buhok ni Liwayway. Ngunit sa gitna ng perpektong sandaling iyon, ang mga mata ni Bituin ay biglang lumipat mula sa mukha ng kanyang ina patungo sa gate ng kanilang mansyon. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na takot. Ang kanyang katawan ay nanigas sa loob ng yakap ni Liwayway. Sinundan ni Liwayway ang tingin ng kanyang anak. Isang itim na kotse ang kararating lang. Mula rito, bumaba si Beatrice Soliman. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Tumingin ito sa eksena sa hardin, kay Liwayway, kay Bituin, at lalo na kay Amihan, na may isang tingin na nangangako ng digmaan. Ang katahimikan ay tapos na. Ang unos ay dumating na. Ang tawa ni Bituin, ang salitang mama, ang halik sa balkonahe, ang mga alaalang yon ay parang mga sinag ng araw na pilit na tumatagos sa madilim na ulap sa isipan ni Amihan. Habang nagmamaneho siya palayo sa mansyon ng mga Soliman kinagabihan, matapos ang tensyonadong pagdating ni Beatrice, ang mga imaheng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Naramdaman niya ang isang dalisay na saya para kay Liwayway at sa anak nito. Isang sayang hindi niya inaasahan, isang sayang totoo. Ngunit kasabay ng sayang iyon ay isang matinding bigat ng konsensya, isang bigat na tila kadena na humihila sa kanya, pabalik sa tunay na dahilan kung bakit siya naroroon. Para kay Althea, ang bawat pag-unlad sa relasyon nila ni Liwayway ay isang hakbang palayo sa kanyang misyon. Ang bawat pagtingin nito na puno ng tiwala
ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Paano niya sasabihin dito na ang pundasyon ng kanilang ugnayan ay itinayo sa isang kasinungalingan? Na ang hardinero na nagbigay ng bagong buhay sa anak nito ay naroroon para sirain ang buhay na iniingatan nito? Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na malayo sa karangyaan ng Villa Maharlika, isang luma at maliit na kapihan sa gilid ng isang abalang kalsada sa Pasay, kung saan ang amoy ng sunog na kape ay humahalo sa usok ng mga sasakyan. Sa isang sulok, naghihintay ang isang matandang lalaki. Si Mang Celso. Payat ang pangangatawan, kulubot ang mga kamay, at may mga matang laging tila nagmamasid sa paligid, puno ng takot. Siya ang dating security guard sa isang warehouse malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Siya ang nag-iisang saksi na hindi kailanman opisyal na humarap sa mga pulis. "Salamat sa pagpunta, Mang Celso," sabi ni Amihan. Inilapag ang isang maliit na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Pera. Hindi gaanong kalakihan, sapat lang para sa gamot ng asawa nito. Tiningnan ng matanda ang sobre, pagkatapos ay mabilis na sumulyap sa paligid bago ito kunin at isinilid sa kanyang bulsa. "Delikado to, iho," anas niya. Ang boses ay nanginginig. "Pamilya Soliman yan." "Kailangan ko lang malaman ang totoo," mahinahong sabi ni Amihan. "Wala nang iba. Sabihin niyo lang po ulit sa akin ang nakita niyo. Kahit anong detalye na hindi niyo nasabi noon." Humigop ng kape si Mang Celso, ang tasa ay bahagyang kumakalansing sa kanyang mga kamay. "Gabi na noon, umuulan. Nasa labas ako ng guardhouse, nagsisindi ng sigarilyo ng dumaan yung kotse nila. Isang itim na Mercedes, mabagal lang ang takbo." "Mabagal?" Pag-uulit ni Amihan. Pero ang sabi sa report, mabilis daw ang takbo kaya nawalan ng kontrol. Umiling ang matanda. "Hindi. Mabagal. Ang narinig ko ay yung sigawan." Natigilan si Amihan. "Sigawan?" "Oo. Hindi malinaw ang mga salita dahil sa ulan at sa saradong bintana ng kotse. Pero sigurado ako, boses ng lalaki at babae, nagtatalo. Hindi away ng lasing, iho. Iba ang tunog. Tunog ng mag-asawang may matinding pinagdadaanan. May bigat. May galit." Ang paglalarawan ni Mang Celso ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa teoryang matagal nang binuo ni Amihan. Isang pagtatalo, hindi isang pagod na driver na nakatulog. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kotse ay bumilis. Bigla, tila may isang umapak ng todo sa silinyador. At pagkatapos, ang nakabibinging tunog ng pagbangga. Nang matapos ang kwento, si Mang Celso ay namumutla na. "Wala na akong ibang alam," sabi niya. Tumayo. "Huwag mo na akong hahanapin ulit." At mabilis itong umalis, na wala sa karamihan ng tao. Naiwan si Amihan na nakaupo roon, ang kanyang isip ay ligalig. Isang pagtatalo. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at kinuha mula sa glove compartment ang isang kopya ng opisyal na police report ng aksidente. Binasa niya ulit ang konklusyon. Driver identified as Mr. Ricardo Soliman, presumed to have fallen asleep at the wheel due to fatigue, causing the vehicle to lose control and swerve into the opposite lane. Kasinungalingan. Ang kwento ng pagod na asawa ay isang cover-up. Pero para saan? Ano ang pinagtatalunan nila na humantong sa isang trahedya? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Liwayway. Binuksan niya ito. "Salamat sa lahat, Ami. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon. Narinig kong muli ang boses ng anak ko dahil sa'yo. Binigyan mo kami ng bagong pag-asa." Isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Mas mabigat pa sa lahat ng katotohanang nalaman niya. Ang bawat salita ng pasasalamat mula kay Liwayway ay parang isang mainit na karayom
na tumutusok sa kanyang konsensya. Minahal niya ang babaeng ito o hindi bababa sa minahal niya ang ideya ng babaeng ito, ang ina, ang babaeng nasasaktan. Ngunit ang babaeng ito rin ang nasa loob ng kotse na yon, ang babaeng bahagi ng isang pagtatalo bago namatay ang kanyang kapatid. Bago pa man siya makapag-reply, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag. Unknown number. Nag-atubili siya. Ngunit sinagot din ito. Hello? Ikaw ba yung lalaki kanina? Isang pamilyar na boses, ngunit ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Si Mang Celso. Mang Celso, anong problema? Tanong ni Amihan. Biglang kinabahan. May tumawag sa akin. Humihingal na, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay isang takot na bulong. Isang babae. Alam niya na nagkita tayo. Alam niya ang pangalan ko. Sino? Sinong babae? Hindi ko alam. Pero ang sabi niya, tumawag daw siya mula sa opisina ng Soliman Prime Holdings. Narinig ni Amihan ang malakas na paglunok ng matanda. Sinabihan niya ako na kung may sasabihin pa raw ako, kahit kanino, tungkol sa gabing iyon, baka may mangyaring masama sa pamilya ko. Iho, huwag mo na akong tatawagan. Huwag mo na akong kakausapin ulit. Click. Ang tawag ay naputol. Naiwan si Amihan na hawak ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Ang paghinga niya ay mabigat. Soliman Prime Holdings. Hindi lang nila itinatago ang katotohanan. Aktibo nila itong binabantayan. At handa silang gawin ang lahat para manatili itong nakalibing. Ang desisyon ay nabuo sa puso ni Liwayway habang pinagmamasdan niya si Bituin na masayang nagkukulay sa sala. Ang kanyang anak ay humuhuni ng isang pamilyar na himig, ang simpleng melodiya na laging tinutugtog ni Amihan sa kalimba. 1 taon at kalahati ng katahimikan ang binali ng isang hardinero. 1 taon at kalahati ng kalungkutan ang pinawi ng isang halik sa ilalim ng mga bituin. Hindi na ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa tiwala at pag-ibig. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng katapatan at may isang malaking kasinungalingan siyang itinatago. Isang multo na laging nakatayo sa pagitan nila. Ang multo ng asawa niya. Ang multo ng aksidente. Panahon na para palayain ang multong yon. Panahon na para sabihin kay Amihan ang totoo. Nang gabing iyon, habang si Amihan ay nasa guest house para bigyan siya ng espasyo, inihanda ni Liwayway ang lahat para sa isang intimate dinner. Hindi sa malaking dining hall na laging may alingaw-ngaw ng kalungkutan, kundi sa mas maliit na breakfast nook na nakaharap sa hardin. Ginamit niya ang kanilang pinakamagandang mga plato, nagsindi ng mga kandila, at nagpatugtog ng malumanay na musika. Ito ang kanyang paraan ng paghahanda, hindi lang ng hapunan, kundi ng kanyang sarili. Huminto siya sa harap ng isang salamin sa pasilyo, pinunasan ng namumuong pawis sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Ami, pagsasanay niya, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. May kailangan kang malaman tungkol sa gabi ng aksidente. Umiling siya. Masyadong formal. Sinubukan niya ulit. Ang totoo, hindi si Ricardo ang nagmamaneho ng gabing iyon. Napapikit siya. Ang mga salita, kahit sa bulong, ay tila may sariling bigat na kayang magpaguho sa sahig na kanyang kinatatayuan. Ang pagsasabi nito ng malakas ay ginagawa itong mas totoo, mas masakit. Huminga siya ng malalim. Kaya niya ito para sa kanila, para sa kanilang bagong simula. Ang kailangan na lang ay isang bote ng alak para pampalakas ng loob. Naalala niyang mayroon siyang isang espesyal na bote ng red wine na itinago niya. Ngunit hindi niya ito mahanap sa wine cellar. At naalala niya, ipinadala niya ito sa guest house noong nakaraang linggo. Noong may bisita siyang board member. Malamang ay hindi ito nagalaw ni Amihan. Naglakad siya palabas.
Tinahak ang stone pathway patungo sa maliit na guest house sa gilid ng kanilang hardin. May ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang gabi. Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Siguro ay nasa banyo ito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bukas, pumasok siya sa loob. Ang guest house ay simple lang pero malinis. Ang mga gamit ni amihan ay kakaunti. Isang bag ng damit, ilang libro tungkol sa mga halaman sa ibabaw ng mesa, at ang kanyang mga instrumento na maingat na nakalagay sa isang sulok. Ang hinahanap niyang wine rack ay nasa tabi ng maliit na pantry. Nakita niya ang bote ng alak. Ngunit habang kinukuha niya ito, may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng kama, bahagyang nakausli ay ang dulo ng isang luma at medyo mayupi ng kahon ng sapatos. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Siguro ay ang kanyang likas na pagiging CEO na laging gustong malaman ang lahat. O siguro ay isang hindi maipaliwanag na kaba. Inilapag niya ang bote ng alak. Lumuhod siya at dahan-dahang hinila ang kahon. Simple lang ito, walang tatak. Nag-atubili siya. Ito ay paglabag sa privacy ni amihan, isang pagtataksil sa tiwalang sinisikap nilang buuin. Ngunit ang kuryosidad ay mas matindi. Ang munting pagdududa na itinanim ng business card nito noon ay muling sumibol. Binuksan niya ang kahon. Ang unang nakita niya ay mga piraso ng papel, mga lumang newspaper clipping. At habang tinititigan niya ang mga ito, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mga headline ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Tragic accident on Slex. Soliman Hair dead. Investigation ongoing. Bakit? Bakit niya itinatago ang mga ito? Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa ilalim ng mga clipping, may isa pang folder. Isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Sa loob, isang kopya ng opisyal na police report ng aksidente. May mga mapa ng lugar na may mga sulat kamay na marka. May mga listahan ng mga pangalan, mga pulis, mga investigador, mga saksi. Hindi ito simpleng interes. Ito ay isang investigasyon. Ang paghinga ni Liwayway ay naging mababaw. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Isang pakiramdam ng pagtataksil, malamig at matalim, ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ang lahat ng init, ang lahat ng tiwala, ay biglang nagyelo. At sa ilalim ng lahat ng yon, sa pinakailalim ng kahon, ay isang litrato. Isang 4-hour photo. Ang papel nito ay makintab pa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Nasa litrato si amihan, mas bata ng ilang taon. Nakangiti siya. Isang ngamang ngiting malawak at walang problema. Ang kanyang braso ay nakaakbay sa isang babae. Ang babae ay maganda, may mahabang buhok, at may mga matang puno ng buhay ay nakamukhang kamukha ng kay amihan. At kilala ni Liwayway ang babaeng yon. Nakita na niya ang mukha nito noon, sa mga dyaryo, sa balita sa TV. Ang mukha na bumabagabag sa kanya sa kanyang mga bangungot. Ang mukha ng isa pang biktima. Ang ina na namatay, kasama ang kanyang asawa sa kabilang sasakyan. Althea Dizon. Ang pangalan ay biglang lumitaw sa kanyang isipan mula sa police report na kakatingin lang niya. Althea Dizon, amihan Dizon. Ang kahon ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel, ang mga clipping, ang mga kasinungalingan ay kumalat sa sahig na parang mga abo ng kanilang nasunog na pag-asa. Ang hardinero, ang lalaking nagligtas sa kanyang anak, ang lalaking kanyang hinalikan. Siya ang kapatid ng babaeng kasama sa trahedyang sumira sa kanyang buhay. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Isang tawang walang saya, puno ng pait at kabaliwan. Nalinlang siya mula sa simula. Ang pagkikita sa parke, ang magic stone, ang mga session, ang mga ngiti,
Ang mga pag-uusap, lahat ay isang pagkukunwari. Isang napakagaling na pag-arte. Isa siyang tanga. Isang desperadong, nagpapakatangang ina na naniwala sa isang himala. Ngunit hindi ito himala. Isa itong pain. At kinagat niya ito ng buong buo. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa sa kalungkutan. Mas masakit pa sa guilt. Dahil ito ay kasalanan niya. Pinapasok niya ang kaaway sa loob ng kanyang tahanan, sa loob ng buhay ng kanyang anak, sa loob ng kanyang puso. Pinulot niya ang litrato mula sa sahig. Tinitigan niya ang mga mukha ng magkapatid. Ang kanilang mga ngiti ay tila ng uuyam sa kanya. Ginawa mo kaming laruan. Bulong niya sa kawalan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong galit. Ginawa mong pain ang anak ko. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng guest house. Tumayo siya. Hawak pa rin ang litrato. Humarap siya sa pinto. Ang kanyang muka ay isang maskara ng yelo. Pumasok si Amihan. May daladalang isang maliit na tuwalya. Ang kanyang buhok ay medyo basa pa. Tila katatapos lang maligo. Mayroon siyang isang maliit at masayang ngiti sa kanyang mga labi. Naamoy ko ang niluluto mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng init. Ready ka na ba? Ngunit ang ngiti niya ay biglang naglaho nang makita nito ang itsura ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa malamig na mukha ng babae patungo sa nagkalat na mga papel sa sahig at sa wakas, sa bukas na kahon sa tabi ng kama. Ang dugo ay tila umalis sa mukha ni Amihan. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Gulat at takot. Itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay. Ipinakita ang litratong hawak niya. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay kasing talas ng isang basag na salamin. Sino ka? Tanong niya. Bawat salita ay may diin. Sino ka ba talaga, Amihan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng mga hindi masabing salita at isang katotohanang handa ng sumabog. Ang maskara ay natanggal na. Ang laro ay tapos na. Nakatayo si Amihan sa gitna ng silid, tila isang estatuwang biglang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang nagkalat na mga ebidensya ng kanyang panlilinlang sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Liwayway. Pagsisisi, takot, o baka naman panghihinayang dahil nahuli na siya. Para kay Liwayway, hindi na mahalaga. Sumagot ka. Utos niya. Ang kanyang boses ay naging mahinahon sa isang paraang mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Liway. Magpapaliwanag ako. Simula ni Amihan, iniaangat ang kanyang mga kamay na para bang sinusubukang pakalmahin ang isang mabangis na hayop. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala kay Liwayway. Magpapaliwanag? Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag? Ibinato niya ang litrato sa paanan nito. Ang galing! Ang galing-galing mong umarte, Amihan. O baka hindi iyan ang tunay mong pangalan? Amihan ang pangalan ko. Mabilis niyang sagot. Liway, pakinggan mo muna ako. Huwag! Sigaw niya. Ang kontrol na pinipilit niyang panatilihin ay biglang gumuho. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Ang pagkikita natin sa parke, planado ba yon? Ang magic stone? Ang mga kanta? Lahat ba yon script ninyo para makapasok ka sa bahay ko? Hindi. Ang sa parke, nagkataon lang yon. Desperadong sabi ni Amihan. Pero nang malaman ko kung sino ka, ginamit ko na ang pagkakataon. Ang pag-amin na yon kahit bahagya ay parang gasolina na ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Liwayway. Ginamit? Inangat niya ang kanyang kamay.
at buong lakas na itinulak ang kahon sa sahig gamit ang kanyang paa. Ikinalat palalo ang mga papel. Ginawa mo kaming tanga. Ginawa mong laruan ang anak ko para lang sa investigation mo. Ang kanyang mga salita ay tumama kay amihan na parang mga sampal. Hindi totoo yan. Mahalaga sa akin si Bituin. Mahalaga? Kaya mo siya ginamit? Kaya mo nilinlang ang isang batang hindi makapagsalita para makuha ang gusto mo? Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamasa sa kanyang mga mata. Ang halik sa balkonahe, kasama rin ba yon sa investigasyon mo? Paraan ba yon para mas mapalapit ka sa katotohanan? Para mas makuha mo ang tiwala ko? Hindi. Ang sigaw ni amihan ngayon ay puno ng sakit. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Liway. Maniwala ka. Nahulog ako sa'yo habang ginagawa ko to. Hindi ko yun sinasadya. Sinungaling. Pero kailangan kong malaman ang totoo para sa kapatid ko. Giit niya. Ang kanyang boses ay basag na. May utang na loob ako sa kanya. May mga bagay sa aksidente na hindi tugma. Ang pagtatalo. Wala kang alam. Putol ni Liwayway. Wala kang alam sa sakit na pinagdaanan namin. At naglakas loob kang pumasok dito. Magpanggap na isang kaibigan, isang tagapagligtas, habang sa likod namin ay sinisira mo kami. Ang kanilang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa maliit na guest house, lumalabas sa bahagyang nakabukas na pinto at gumagapang sa tahimik na hardin. Masyado silang abala sa kanilang sariling digmaan para mapansin ito. Masyado silang bulag sa kanilang sariling sakit. Hanggang sa isang manipis at nanginginig na tunog ang pumunit sa kanilang pagtatalo. Wow! Iyon ay isang iyak na puno ng takot. Galing ito sa pangunahing bahay, galing sa silid ni Bituin. Natigilan ang dalawa. Ang galit sa mukha ni Liwayway ay biglang napalitan ng purong takot. Ang sigawan. Ang kanilang sigawan ang gumising sa kanya. Ang kanilang galit ang muling nagbalik sa kanya sa trauma. Tingnan mo ang ginawa mo. Bulong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Ang tingin niya kay amihan ay hindi na galit, kundi puno ng pandidiri. Tila ito isang salot na nagdala ng sakit sa kanyang tahanan. Liway, ako, umalis ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Pakinggan mo muna ako. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya ay gisyon niya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Lumapit siya at buong lakas na itinulak ito palabas ng pinto. Get out of my house! Get out of our lives! Napaatras si amihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at pagsisisi. Liwayway, please! Itinulak siya muli ni Liwayway palabas ng guest house patungo sa damuhan. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa anak ko. Layuan mo kami. Nakarating sila sa tarangkahan ng hardin. Humarap si amihan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Liwayway. Isang halo ng sakit at isang matalas na pag-iisip. May isang bagay na hindi ko maintindihan, Liwayway. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong ngunit tumagos sa puso ni Liwayway. Kung ganoon ka kasigurado sa kwento mo, kung wala kang itinatago, bakit ganyan ka katakot? Hindi nakasagot si Liwayway. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Sa huling tingin na puno ng kahulugan, tumalikod si amihan at naglakad palayo sa dilim. Iniwan si Liwayway na nakatayo roon, nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa mga salitang tumama sa pinakatatagong sulok ng kanyang kaluluwa. Isinara niya ang pinto. Ang malakas na pagkalabog nito ay ang tunog ng isang tulay na sinusunog, ng isang pinto na isinasara magpakailanman. At sa likod ng pintong iyon,
Tumakbo siya pabalik sa bahay, patungo sa yak ng kanyang anak, habang ang tanong ni Amihan ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Bakit ganyan ka katakot? Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi ito ang katahimikang ipinagluksa ni Liwayway sa loob ng 18 buwan. Ito ay mas masahol. Ito ay isang katahimikang may kasamang panunumbat. Bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ni Amihan. Ang kalimba na naiwan sa ibabaw ng piano, ang magic stone na nasa tabi ng mga laruan ni Bituin, ang amoy ng luto niya na tila nananatili pa rin sa kusina. Lahat ay mga paalala ng isang napakagandang kasinungalingan. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito kay Bituin. Ang salitang mama na muling natutunan ay muli na namang nabaon sa limot. Ang kanyang anak ay bumalik sa dati, isang maliit na islang hindi maabot. Ngunit ngayon ay may kasama ng takot. Sa tuwing lalapit si Liwayway, si Bituin ay bahagyang umuurong na tila ang presensya ng kanyang ina ay naiuugnay na nito sa sigawang gumising sa kanya sa gitna ng gabi. Si Liwayway ay hindi lang nawalan ng isang pag-ibig na umuusbong. Unti-unti niyang nararamdaman na muli niyang nawawala ang kanyang anak. Sa gitna ng personal na impyernong ito, kinailangan niyang bumalik sa isa pa niyang mundo, ang Soliman Prime Holdings. Pagod, puyat, at basag ang puso, pilit niyang isinuot ang kanyang maskara bilang CEO. Pagpasok niya sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng gusali, natigilan siya. Nakaupo sa kanyang silya, sa likod ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany, ay si Beatrice Soliman. Nakadekwatro ito, dahan-dahang umiinom ng kape mula sa personal na tasa ni Liwayway na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Good morning, Hipag! Bati ni Beatrice, isang matamis at mapanuyang na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Mukhang napuyat ka. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liwayway, ang kanyang boses ay walang lakas. Wala na siyang enerhiya para makipag-away. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Sabi ni Beatrice, ibinababa ang tasa. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Mukhang may ahas ka palang pinatuloy sa iyong paraiso. Sayang naman. Akala ko pa naman, siya na ang sagot sa mga problema mo. Tumingin ito sa kanya. O baka naman, siya ang nagdala ng mas marami pang problema? Umalis ka na, Beatrice. Ngumiti lang si Beatrice. May mga mata at tainga ako sa lahat ng sulok ng pamamahay mo, Liwayway. Akala mo ba, hindi ko malalaman na pinalayas mo na ang iyong hardinero? Tumayo ito, lumakad paikot sa mesa. Ang click ng kanyang mga stiletto sa sahig ay tila isang orasan na nagbibi ng ining mga huling sandali. At dahil wala na ang iyong distraksyon, panahon na siguro para tapusin na natin ang ating usapan. Huminto si Beatrice sa harap niya. Mula sa kanyang Hermes bag, kinuha nito ang isang telepono. Hindi ang sarili nitong telepono, kundi isang luma at basag na smartphone na maingat na inilagay sa loob ng isang see-through evidence bag. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Liwayway. Naaalala mo ba ito? Ito ang telepono ni Kuya. Wasak na wasak. Pero alam mo, ang teknolohiya ngayon, kamangha-mangha. Nagbayad ako ng malaki sa mga eksperto sa data recovery. At nahulaan mo ba kung ano ang nakuha nila mula sa memory card nito? Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang paghinga niya ay tila tumigil. Isang audio file. Patuloy ni Beatrice. Ang kanyang boses ay isang nasisiyahang bulong. Hindi sinasadyang na-record. Siguro ay napindot niya ang record button habang nagmamadali. Ang huling minuto ng buhay niya. Tinitigan ni Beatrice si Liwayway na parang isang pusang naglalaro sa isang daga bago ito patayin. Pinindot niya ang play button sa screen. Sa simula, tanging statics at ang malakas na tunog ng ulan lang ang maririnig.
Pagkatapos, isang garalgal na boses ng lalaki, si Ricardo. Hindi na kaya. Pagod na ako, liway. At pagkatapos, isang boses na mas malinaw, mas matinis, at puno ng galit. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang sarili niyang boses. Hindi! Hindi tayo titigil! Itabi mo ang sasakyan! Ako na ang magdadrive! Ang mga salitang iyon, ang mga eksaktong salitang sinubukan niyang ibaon sa limot sa loob ng 18 buwan, ay umalingaw-ngaw sa opisina na parang isang hatol ng kamatayan. Napasandal si Liwayway sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Ang mundo ay umikot. Ang hangin ay nawala. Checkmate. Ang kwento tungkol sa pagod na asawa na nakatulog sa manibela ay napakagandang istorya, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Pero ang audio na to ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pagtatalo. Isang kwento ng isang asawang pilit na inaagaw ang manibela. Isang kwento na siguradong magugustuhan ng mga pulis at ng media. Bumalik si Beatrice sa likod ng mesa, sa kanyang silya, at may inilabas na isang folder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo kay Liwayway. Pero, sabi niya, may awa pa naman ako. Iniisip ko ang kapakanan ng pamangkin ko. Nanginginig na binuksan ni Liwayway ang folder. Sa loob, mga dokumentong legal. Isang kasulatan ng paglilipat ng lahat ng kanyang shares sa Soliman Prime Holdings sa pangalan ni Beatrice. At sa ilalim nito, isa pang dokumento. Isang petisyon para sa full custody ni Bituin na pirmado na ng mga abogado ni Beatrice. Simple lang ang pagpipilian mo, hipag, sabi ni Beatrice, itinaas ang kanyang tasa para sa isang huling lagok. Pirahan mo yan, at ang audio file na to ay mananatiling sikreto natin. Mananatili kang nanay ni Bituin. Siyempre, pero sa ilalim ng pamamahala ko. Huwag mong pirmahan at bukas na bukas din ang recording na ito kasama ang testimonya ng mga bagong saksi na biglang naalala ang lahat ay mapupunta sa piskalya. Tumayo siya at lumapit kay Liwayway, yumuko ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. Binibigyan kita ng 24 na oras para magdesisyon. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. Isipin mo ang kinabukasan ng anak mo, Liwayway. Sa kulungan o sa piling ko. Tumalikod si Beatrice at lumabas ng opisina. Iiwan si Liwayway na nakasandal sa pader, hindi makagalaw. Ang mga dokumento ng kanyang pagkatalo ay nasa kanyang paanan. 24 na oras. 24 na oras para pumili sa pagitan ng dalawang uri ng impyerno. Ang biyahe pa uwi mula sa opisina ay isang blanko sa isipan ni Liwayway. Hindi niya matandaan ang mga kalsadang dinaanan o ang mga ilaw trapiko na hinintuan. Ang tanging alam niya ay nakaupo na siya ngayon sa dilim ng kanyang sariling sala. Matagal pagkatapos umalis ang huling kasambahay at mahimbing nang natutulog si Bituin. Sa ibabaw ng glass table sa kanyang harapan, nakalatag ang folder na ibinigay ni Beatrice. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang mga puting papel sa loob ay tila mga lapida, mga nitsyo ng kanyang buhay, ang kasulatan ng kanyang pagsuko, ang hatol sa kanyang kinabukasan, 24 na oras, o mas tamang sabihin, mga 16 na oras na lang. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malambot na sofa. Pakiramdam niya ay 100 taon ang kanyang itinanda sa loob ng isang araw. Wala nang galit, wala nang lakas para lumaban. Tanging isang nakakapagod at malawak na kawalan. Talunan na siya. Sa simula pa lang, talunan na siya. Mula pa noong gabing umulan at isang maling desisyon ang bumago sa lahat. Ang lahat ng kanyang ginawa pagkatapos noon, ang pagtatago, ang pagpapanggap, ang pagtatayo ng mga pader,
ay pagpapaliban lang sa hindi maiiwasan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. At doon, pinanood niya ang mga video na palihim niyang kinunan sa mga nakaraang linggo. Ang unang video, si Bituin, nakaupo sa damuhan, seryosong nakikinig habang tinuturuan ni Amihan kung paano hipan ang isang dahon para tumunog. Sa dulo ng video, isang mahinang whoosh ang maririnig mula sa kanyang anak. Ang sumunod na video, si Bituin, nakatayo sa tabi ng piano, ang kanyang maliit na daliri ay ginagaya ang pagpindot ni Amihan sa mga teklado. Isang huni na wala sa tono ang maririnig. Ang huling video, kuha lang kahapon, ang tawanan sa hardin. Ang malinaw at masayang boses ng kanyang anak na tumatawag sa kanya. Mama, ang bawat video ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ang bawat tawa ni Bituin ay isang paalala ng paraisong natagpuan niya at pagkatapos ay nawala sa isang iglap. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tahimik, walang hikbi, mga luhang dala ng purong pagsisisi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mukha ni Amihan ang nakikita niya. Ang kanyang ngiti, ang init sa kanyang mga mata, ang kanyang halik. Totoo ba ang lahat ng iyon? O bahagi lang ng isang masalimuot na plano? Hindi na mahalaga. Nawala na rin siya. Itinaboy niya siya. At ngayon, sa pinakamadilim niyang oras, wala siyang masandalan. Sa isang desperadong kilos, hinanap niya ang pangalan ni Amihan sa kanyang mga kontak. Pinindot niya ang call button bago pa man niya mapigilan ang sarili. Nagring ito. Minsan, 2, 3. Ang bawat pagring ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, isang tunog ng desperadong pag-asa. 4. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Voicemail. Hindi siya nag-iwan ng mensahe. Ano pa ang sasabihin niya? Pinatay niya ang tawag. Iyon na ang kumpirmasyon. Nag-iisa na talaga siya sa laban na ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga buto ay tila mabigat. Naglakad siya papunta sa silid ni Bituin. Binuksan niya ang pinto nang walang tunog. Sa liwanag mula sa hallway, nakita niya ang kanyang anak na natutulog. Ngunit hindi ito mahimbing. Bahagyang nakakunot ang noo nito at ang kanyang paghinga ay mababaw. Kahit sa pagtulog, dinadala nito ang takot na muli niyang idinulot. Lumuhod si Liwayway sa tabi ng kama. Maingat niyang hinaplos ang buhok ni Bituin, iniiwasang magising ito. Pinagmasdan niya ang perpektong mukha ng kanyang anak, ang kanyang ilong, ang kanyang mga pilik mata, ang kanyang mga labi na minsan nang nagsabing mama. Lahat ng ito, mawawala. Kung pipirmahan niya ang mga papel, ibibigay niya ang kanyang anak sa isang babaeng puno ng inggit at galit. Kung hindi naman, makukulong siya. At si Bituin ay mapupunta pa rin kay Beatrice. Walang panalo. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kumot ni Bituin. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya sa kadiliman. Isang bulong na puno ng lahat ng kanyang pagkukulang, lahat ng kanyang pagkakamali. Patawarin mo ako. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo, isang halik ng pamamaalam. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng silid, isinasara ang pinto ng dahan-dahan. Bumalik siya sa sala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umupo. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ng syudad na unti-unti nang nag-aabang sa pagsikat ng araw. Ang kanyang mga luha ay tumigil na. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay naging matatag. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, isang mapanganib na kapayapaan. Kung wala na siyang mapagpipilian, kung ang lahat ng daan ay patungo sa impyerno,
kung gayon, pipiliin niya kung paano siya lalakad papunta roon. Hindi sa paraang gusto ni Beatrice, kundi sa sarili niyang paraan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tawagan si Beatrice, hindi para tawagan si amihan. Dinayalin niya ang numero ng kanyang personal na abogado. Sumagot ito sa unang ring. Ang boses ay inaantok. Liwayway? It's 3 in the morning. Is everything all right? Hindi pinansin ni Liwayway ang tanong. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Ihanda mo ang lahat. Utos niya. May press conference tayong gagawin bukas. Hindi natulog si amihan. Paano siya makakatulog kung ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Liwayway na puno ng galit at pagtataksil? Ang tanong niya, bakit ganyan ka katakot? Ay hindi lang para dito, kundi para na rin sa kanyang sarili. Bakit nga ba siya natatakot sa kung ano man ang sagot? Kinaumagahan, habang nagtitimpla ng kape sa kanyang maliit na kusina, isang news alert ang lumabas sa kanyang telepono. Soliman Prime Holdings CEO Liwayway Soliman to hold emergency press conference at 10 a.m. Nabitawan ni amihan ang kanyang tasa. Mabuti na lang at plastic ito at walang laman. Isang press conference? Bakit? Anong sasabihin niya? Aaminin na ba niya ang kasunduan nila ni Beatrice? O gagawa ng isang mas malaking kasinungalingan para iligtas ang sarili? Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing huwag na siyang makialam. Tapos na ang laro. Natalo na siya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging hindi niya kayang aminin, ay nag-aalala. Nag-aalala para kay Liwayway. Gulong-gulo ang isip. Sinimulan niyang iligpit ang mga gamit ni Althea na nakakalat pa rin sa isang kahon sa kanyang sala. Panahon na para itigil ito. Panahon na para tanggapin na hindi na niya makukuha ang hustisyang hinahanap niya. Habang isinasalansan ang mga lumang libro at photo album, isang sobre ang nahulog mula sa isa sa mga paboritong nobela ni Althea. Hindi ito pamilyar sa kanya. Ang sulat kamay sa labas ay sa kanyang ate, para sa sarili niya. Isang unsent letter. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang petsa. 2 araw bago ang aksidente. Dear self, panimula ng sulat. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko na kaya. Akala ko pag-ibig ito. Pero ngayon alam ko na. Isa itong hawla. Isang magandang hawla. Pero hawla pa rin. Bawat kilos ko, binabantayan. Bawat piso na ginagastos ko, sinusumbat. Sabi niya mahal niya ako. Pero bakit ang pagmamahal niya ay parang mga rehas na bakal? Nakakulong ako. Sinasakal niya ako sa pagmamahal niya. Bukas, kakausapin ko na siya. Sasabihin kong, tapos na. Kailangan kong makawala para sa sarili ko. Magiging mahirap, pero mas mahirap ang manatili dito. Sana maging matapang ako. Natigilan si amihan. Ang bawat salita ay parang isang dagok. Ang kapatid niya, hindi ito masaya. Ito ay nasa isang toxic na relasyon at sinusubukang tumakas. Ang lalaking kasama nito sa kotse. Ang buong naratibo na binuo niya sa kanyang isipan, ang kwento ng isang inosenteng biktima laban sa isang makapangyarihang pamilya, ay biglang gumuho. Ang katotohanan ay hindi itim at puti. Ito ay kulay abo, puno ng sakit at mga desperadong desisyon sa magkabilang panig. Tiningnan niya ang orasan. 9:45 AM. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas. POV Liwayway. Ang conference hall ay isang sirko. Pagbaba pa lang ni Liwayway mula sa kanyang sasakyan, sinalubong na siya ng isang pader ng mga kamera at mikropono. Ang mga flash ng kamera ay parang nakakabulag na kidlat. Ang mga tanong na isinisigaw ng mga reporter ay parang isang koro ng mga gutom na lobo. Miss Soliman, totoo po bang may internal conflict sa board ng Soliman Prime? May kinalaman po ba ito sa pag-alis ng inyong bayaw?
Totoo po bang ibebenta niyo na ang kumpanya? Naglakad siya sa gitna ng lahat ng yon, na tila isang reyna na naglalakad patungo sa kanyang trono, hindi sa kanyang bitayan. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon. Ang kanyang suot ay isang itim na pantsuit, matalim at makapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Isang maskara ng kontrol sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang abogado ay nasa tabi niya, bumubulong ng mga huling paalala, ngunit hindi na siya nakikinig. Ang kanyang desisyon ay buo na. Pag-akyat niya sa entablado, umupo siya sa mesang inihanda para sa kanya. Sa harap niya, 100 pares ng mga matang mapanuri. Sa unang hilera, nakita niya si Beatrice. Nakaupo ito ng may kumpiyansa, suot ang isang ngisi ng isang maninilang sigurado na sa kanyang huli, ito ang sandali ng kanyang tagumpay. Kinuha ni Liwayway ang mikropono. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-click ng mga kamera. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na anino ang nahagip ng kanyang mga mata sa may pintuan sa likuran ng hall. Si Amihan. Humihingal ito, tila katatakbo lang. Ang kanyang damit ay simple, hindi nababagay sa formal na okasyon. Nakatayo lang ito roon, sa likod ng lahat, sa gitna ng mga anino. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa kabila ng dagat ng mga tao. Sa isang segundo, ang buong mundo ay naglaho. Wala ang mga kamera, wala si Beatrice. Sila lang dalawa. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagong emosyon. Hindi galit, hindi panunumbat, kundi isang malalim na pag-aalinlangan at pagsisisi. Ang pagkakita sa kanya roon ay hindi nagpabago sa kanyang desisyon, ngunit nagbigay ito ng isang kakaibang kirot sa kanyang pusong manhid na. Isang paalala ng kung ano ang maaring nangyari sa ibang buhay, sa ibang pagkakataon. Isang matapang na reporter mula sa isang malaking news network ang unang bumasag sa katahimikan. Tumayo ito. Hawak ang mikropono. Mrs. Soliman, simula ng reporter, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. May mga kumakalat na balita, mga akusasyon mula sa mga hindi pinangalanang source na ang pagkamatay ng inyong asawang si Mr. Ricardo Soliman ay hindi isang simpleng aksidente. Ang lahat ng kamera ay mas lalong tumutok sa mukha ni Liwayway. Ang nanggisi ni Beatrice ay mas lalong lumapad. Ang tanong po ng lahat, Mrs. Soliman, at sana po ay masagot niyo ng diretso. Huminto ang reporter para sa mas dramatikong epekto. Totoo po ba ang mga akusasyon na may kinalaman kayo sa pagkamatay ng inyong asawa? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang bawat hininga ay tila napigil, ang bawat mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay. Hindi inalis ni Liwayway ang kanyang tingin kay Amihan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng mesa. Ito na, walang atrasan. Ang mga mata ni Liwayway ay nanatiling nakatutok kay Amihan sa likuran. Sa tingin nito, wala siyang nakitang paghuhusga, tanging isang malalim na kalungkutan, isang pag-unawang hindi niya inaasahan, at sa isang iglap, nalaman niya ang gagawin. Hindi ang sagutin ng tanong ng reporter, kundi ang sabihin ng kwentong matagal na niyang ikinukubli. Ibinaba niya ang kanyang tingin mula kay Amihan at marahang inilibot ito sa buong silid. Tinitingnan ang bawat mukha, ang mga matang mapanuri ng mga mamamahayag, ang nagtatagumpay na ngisi ni Beatrice, ang nag-aalalang mukha ng kanyang abogado. Sa loob ng 18 buwan, 548 araw, simula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Pinipilit ang bawat mikropono na mas lalong ilapit. Sa bawat isa sa mga araw na yon, may isang kwentong paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Isang kwentong sinabi ko sa pulis.
Isang kwentong sinabi ko sa aking pamilya. Isang kwentong pinilit kong paniwalaan. Ang kwento ng isang mabuting asawa, patuloy niya, napagod mula sa trabaho, na nakatulog sa manibela at nagdulot ng isang hindi sinasadyang trahedya. Ito ay isang kwentong malinis, katanggap-tanggap, isang kwentong nagbibigay daan para sa simpatya at habag. Ngayong araw, huminga siya ng malalim. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang nangisi sa mukha ni Beatrice ay bahagyang naglaho, napalitan ng pagkalito. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang akusasyon na may kinalaman ako sa pagkamatay ng aking asawa, sabi ni Liwayway. Tinitingnan ng diretso ang reporter na nagtanong, ay totoo. Isang malakas na pagaspas ng mga bulungan at pag-click ng camera ang sumunod. Shock. Gulat. Ang kanyang abogado ay napahawak sa braso niya. Sinusubukang pigilan siya. Ngunit mara niya itong inalis. Ngunit hindi sa paraang iniisip ninyo. Dagdag niya, pinatahimik muli ang lahat. Hindi ako isang kriminal, isa akong duwag. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Nang gabing iyon, nagtatalo kami ng aking asawa. Malaking pagtatalo. Tungkol sa kumpanya, tungkol sa aming buhay. Puno ako ng galit, puno ako ng pride. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng aming sigawan, sinabi kong itabi niya ang sasakyan dahil ako na ang magmamaneho. Ang bawat salita ay isang bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Kaya't nang mangyari ang aksidente, nang ang mga ilaw ng paparating na sasakyan ay sumilaw sa amin, hindi si Ricardo ang may hawak ng manibela. Tumingin siya sa kamera sa kanyang harapan na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Ako po. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi, maging ang mga kamera ay tila tumigil sa pag-click. Ang mukha ni Beatrice ay isang maskara ng purong pagkabigla. Ang plano niya, ang kanyang alas, ay biglang nawalan ng bisa dahil inilabas mismo ni Liwayway ang katotohanan sa sarili nitong mga termino. Si Amihan, sa likuran, ay napapikit. Ang sakit at pag-unawa ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Sa huling mga sandali ng kanyang buhay, patuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Ang huling ginawa ng aking asawa ay protektahan ako. Ibinulong niya sa akin na sabihin kong siya ang nagmamaneho para iligtas ang aking pangalan para sa kinabukasan ng aming anak at ako sa aking kaduwagan, sa aking takot. Sumunod ako. Binuhat ko ang kasinungalingang yon araw-araw. Anas niya. Ang bigat nito ang nagpatigil sa mundo ng aking anak. Ang laso nito ang unti-unting pumatay sa aking kaluluwa. Tapos na ako sa pagtatago. Tumingin siya kay Beatrice. Wala nang galit. Tanging isang malawak na kalungkutan. Tapos na ako sa pagiging takot. Handa na po akong harapin ang anumang kahihinatnan ng aking mga aksyon sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod, isang kaguluhan ang nagsimula sa may pintuan sa gilid ng hall. "Excuse me po, padaan!" Ang mga security guard ay sinubukang humarang, ngunit huli na. Isang maliit na figura ang mabilis na nakalusot. Ang yaya ni Bituin, hinahabol ito. Ang muka ay puno ng pag-aalala, si Bituin. Tumakbo ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Nilagpasan niya ang mga reporter, umakyat sa entablado, at walang pag-aatubiling yumakap sa kanyang ina. Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak ng mahigpit. Ibinao ng kanyang mukha sa buhok nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. "Anak, anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot si Bituin. Sa halip, humarap ito sa mikropono.
Tumingin ito sa dagat ng mga estranghero at sa isang boses na malinaw at matatag, isang boses na mas malakas pa sa lahat ng flash ng kamera at bulungan, sinabi niya ang mga salitang magpapagaling sa lahat. Mama, huminto ito sandali, tila nag-iipon ng lakas. Uwi na po tayo. Ang dalawang salitang iyon ay tumagos sa puso ng lahat ng nandoon. Hindi iyon isang akusasyon, hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang pagsusumamo, isang deklarasyon ng pagmamahal na mas mataas pa sa anumang kasalanan. Buong silid ay natigilan. Ang mga reporter ay nakalimot sa kanilang mga tanong. Si Beatrice ay napaupo. Talunan, hindi dahil sa isang legal na laban, kundi dahil sa isang simpleng pagpapakita ng wagas na pag-ibig. Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak, hindi na pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pagpapalaya. Tumayo siya, hawak ang kamay ni Bituin. Hindi na niya kailangan ng abogado. Ang kanyang anak ang kanyang naging tagapagtanggol. Dahan-dahan silang bumaba sa entablado. Ang mga reporter ay tila nahawi, nagbibigay daan, walang nangahas na magtanong. Naglakad sila sa gitnang pasilyo, patungo sa labasan, patungo kay Amihan. Huminto siya sa harap nito. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Walang salitang namutawi. Hindi kailangan. Sa tingin ni Amihan, nakita niya ang lahat. Pag-unawa, sakit, at ang pinakamahirap sa lahat, pagpapatawad. Ang tingin na ibinalik ni Liwayway ay nagsabi rin ng lahat. Pasasalamat, pagsisisi, at isang tahimik na pamamaalam. Pagkatapos, hawak ang kamay ng kanyang anak, ang kanyang tanging yaman. Naglakad si Liwayway palayo sa mga kasinungalingan, at patungo sa isang kinabukasang hindi tiyak. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, totoo. Makalipas ang 6 na buwan, ang malawak na mansyon sa Villa Maharlika ay isa na lang alaala. Ang Soliman Prime Holdings ay may bago ng CEO. Ang pangalang Liwayway Soliman ay unti-unti nang nawala sa mga business column at napalitan ng mga kwento sa social welfare pages. Hinarap niya ang batas. Dahil sa kanyang voluntaryong pag-amin, ang kaso ay naging mas magaan. Isang suspended sentence, community service, at isang malaking civil damages na binayaran niya sa pamilya ng mga biktima. Kasama na ang pamilya Dizon. Ibinenta niya ang halos lahat ng kanyang ari-arian para matugunan ang lahat ng iyon. Ngayon, ang kanyang mundo ay isang maliit na bungalow sa isang tahimik na subdivision sa Laguna. Ang kanyang opisina ay hindi na isang silid na may tanawin ng buong syudad, kundi isang maliit na hardin sa likod bahay na siya mismo ang nag-aalaga. Dito, sa ilalim ng sikat ng araw, natagpuan niya ang kapayapaang hindi na ibigay ng yaman o kapangyarihan. Mama, look! May bulate! Napangiti si Liwayway habang tinitingnan si Bituin na tuwang-tuwang nakaturo sa isang maliit na uod na gumagapang sa lupang kanilang binubungkal. Ang kanyang anak ay hindi na tahimik. Si Bituin ngayon ay isang masiglang bata. Puno ng mga tanong, puno ng mga kwento. Ang bawat salita nito ay isang himig sa pandinig ni Liwayway. Hayaan mo siya, anak, sabi ni Liwayway. Marahan na hinahawi ang buhok na tumatabon sa mukha ni Bituin. Kailangan ng lupa ang mga bulate para maging malusog. Para siyang spaghetti na gumagalaw, sabi ni Bituin, at pareho silang humalakhak. Sa gitna ng kanilang tawanan, isang mahinang tunog ng pagbukas ng gate ng hardin ang narinig nila. Napatigil si Liwayway. Ang puso niya ay biglang kumabog. May isang tao lang siyang kilala na hindi na kumakatok. Nakatayo sa may gate. Suot ang kanyang karaniwang simpleng t-shirt at maong ay si Amihan. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay si Ligaya na may dalang isang maliit na watering can. Sa loob ng 6 na buwan, hindi sila nagkita. Pagkatapos ng press conference, nagpadala si Amihan ng isang maikling text.
magpagaling kayo. Iyon lang, walang panunumbat, walang tanong. Isang espasyong ibinigay niya para sa paghilom. Ngayon, narito na siya. Hindi alam ni Liwayway ang sasabihin. Ang sorry ay parang kulang. Ang salamat ay hindi sapat. Ngunit binasag ng mga bata ang awkward na katahimikan. Bituin! Sigaw ni Ligaya at tumakbo palapit. Gaya, sagot ni Bituin at sinalubong ang kaibigan ng isang mahigpit na yakap. Kinuha nila ang kanilang maliliit na pala at nagsimulang maglaro sa isang sulok. Ang kanilang mga tawanan ay agad na pumuno sa hardin. Naiwan ang dalawang matanda, nakatayo. Ilang talampakan ang pagitan. Ami, sa wakas, ay sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay isang bulong. Liway, sagot nito. Isang maliit at magalang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Naglakad ito palapit. Maganda ang hardin mo. Sinisimulan ko pa lang, sabi niya. Tumingin siya sa kanilang mga anak. Salamat sa espasyo. Umiling si Amihan. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil sa katotohanan. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang kapayapaang tila salamin ng kapayapaang nararamdaman niya. May nakita akong sulat, sabi ni Amihan. Tila ipinapaliwanag ang lahat. Sulat ng ate ko, bago siya mawala. Hindi siya masaya, Liway. Nakakulong siya sa isang relalasyong gusto niyang takasan. Ang mga salita nito ay isang regalo ng pag-unawa. Ang aksidente. Isang trahedya iyon para sa lahat ng sangkot. Puno ng mga maling desisyon na gawa ng mga taong nasasaktan. Huminga ito ng malalim. Naintindihan ko na ngayon, ang hinahanap ng kapatid ko ay kapayapaan, hindi paghihiganti, at ang pagpapalaya sa katotohanan ang nagbigay noon sa ating lahat. Isang luha ng pasasalamat ang tumulo sa pisngi ni Liwayway. Pinunasan niya ito kaagad. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Pinakikinggan lang ang masayang daldalan ng mga bata. Pagkatapos, may kinuha si Amihan mula sa kanyang bulsa, isang maliit na pakete ng buto. Nakita ko to sa isang shop, sabi niya. Iniabot ito kay Liwayway. Sunflower, sabi nila. Lagi raw itong humaharap sa araw, kahit saan pa ito magpunta. Tiningnan ni Liwayway ang pakete. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ami, tapos na ang tag-ulan, Liway. Sabi nito. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Panahon na para magtanim ng bago. Walang salitang namutawi, ngunit nagkaintindihan sila. Lumuhod si Liwayway sa isang bakanting lupa sa hardin. Sumunod si Amihan, lumuhod sa tabi niya. Binuksan ni Liwayway ang pakete at inilagay ang isang maliit na buto sa kanyang palad. Magkasama, gumawa sila ng isang maliit na butas sa lupa. Nang ilagay nila ang buto, ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagdampi. Isang saglit na init, isang koneksyon na mas malalim pa sa mga salita. Habang tinatabunan nila ng lupa ang buto, ang kanilang mga balikat ay marahang nagkadikit. Hindi sila magkahawak kamay, hindi sila naghahalikan, ngunit sa simpleng pagdikit na yon, sa gitna ng kanilang maliit na hardin, sa ilalim ng pagbabantay ng araw, isang hindi sinasabing pangako ang nabuo. Isang pangako ng isang bagong simula. Itinatanim hindi sa galit o pagsisisi, kundi sa lupa ng pagpapatawad at didiligan ng pag-asang hatid ng isang bagong Liwayway. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Liwayway at Amihan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata na ating pinagsamahan, naramdaman ko ang inyong pakikinig, ang inyong mga buntong hininga sa mga sandali ng kalungkutan, at ang inyong mga ngiti sa mga tagpo ng pag-asa.
Hindi ko po maikakaila, maging ako ay nadala sa bigat ng pinagdaanan ni Liwayway at sa tahimik na katatagan ni Amihan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng panahon at ng tapat na pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Ipinakita nito sa atin na gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na bagong liwayway, isang bagong umaga na puno ng pag-asa. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala paghahanap ng isang taong perpekto, kundi ang pagiging matapang na magtanim ng bago sa isang lupang minsan nang nasira ng nakaraan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang inyong babaunin sa inyong puso mula sa paglalakbay ni Liwayway at Bituin? Iwan ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento, ako po ang inyong lingkod at kasama sa kwentuhan. Laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok, merong pag-asa at sa bawat puso, merong puwang para sa pag-ibig. Mag-ingat po kayong lagi.